Malamig ang aircon sa loob ng bridal room, pero pinagpapawisan ng mga palad ni Cheska dahil sa matinding excitement. Sa wakas maikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Paulit-ulit niyang inaayos ang dulo ng kanyang belo sa harap ng malaking salamin. Ang puting gown na suot niya, eksaktong-eksakto sa pinangarap niya noong bata pa lang siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang coordinator. May hawak na clipboard at tila natatarantang tumingin sa oras. Miss Cheska, ready na po sa labas. 5 minutes na lang po. Bubuksan na ang pinto ng simbahan. Nandoon na rin po si Sir Ethan sa altar. Huminga ng malalim si Cheska at saka siyang umiti. Salamat, May. Susunod na ako. Nang magsara ang pinto, tumingin muli sa salamin si Cheska. Sa wakas pagkatapos ng lahat ng hirap, makakasama niya na si Ethan, ang lalaking umalalay sa kanya nung mamatay ang kanyang mga magulang. Tumayo siya't akmang lalapit sa pinto nang isang malakas na ugong ang yumanig sa buong gusali. Nabasag ang mga fluorescent light sa kisame at biglang nagdilim ang buong silid. Bago pa man makasigaw si Cheska sa takot, nakarinig siya ng marahas na kalampag. Ang malaking bintana sa likod niya ay tuluyang nawasak. 3 lalaking matatangkad, pawang nakabonet at may hawak na may ikling baril ang mabilis na lumundag papasok. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Sigaw ni Cheska habang pilit na umaatras hanggang sa napasandal ang likod niya sa padera. Walang sumagot sa kanila. Ang isa'y mabilis na lumapit at marahas na hinawakan na magkabilang balikat niya. Akmang sisigaw muli si Cheska nang maramdaman niya ang isang basang panyo na mariing itinakip sa kanyang ilong at bibig. Bitiwan niyo ako. Napakabango ng panyo. Ngunit agad na dinalaw ng hilo ang kanyang utak. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang bouquet na hawak niya, nalaglag at naapakan ng mabibigat na bota ng mga lalaki. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, narinig niya ang garalgal na boses ng isa sa mga kidnapper na may kinakausap sa radyo. Hawak na namin ang target. Selyado na ang ari-arian ni boss. Lalabas na kami. Sakit ng ulo ang unang naramdaman ni Cheska nang siya ay magkamalay. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay para hilutin ang noo. Ngunit narinig niya ang kalatog ng bakal. Nang tingnan niya, nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa isang silya. Wala na siya sa simbahan. Ang silid na malawak, may mga dingding na kulay itim at ginto at amoy mamahaling tabako at pabango ng lalaki. Gising na siya, boss. Wika ng isang lalaking nakatayo sa may gilid ng pinto. Mula sa madilim na sulok ng silid, isang figura ang dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling black suit, maayos ang pagkakagupit ng buhok, at may hawak na baso ng alak na may yelo. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig, walang kahit anong emosyon. Nasaan ako? Sino ka ba? Nasaan si Ethan? Ang kasal ko, kailangan kong bumalik sa simbahan. Lumapit ang lalaki hanggang sa maramdaman ni Cheska ang mabigat nitong presensya. Ibinaba nito ang baso ng lamesa, tsaka yumuko para pantayan ang mukha ni Cheska. Hinawakan nito ng mariinang panga ng dalaga, dahilan para mapatingala siya. Walang kasalang mangyayari. Huwag mo nang hanapin ang lalaking yun. Malamig na saad ng lalaki. Sino ka ba sa akala mo? Kidnapper ka. Pakawalan mo ko. Kung hindi ipapakulong kita. Matapang na sigaw ni Cheska kahit na nanginginig ang buong katawan niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Ako si Vexen Drake Drago. At kung may dapat kang ikulong, baka ang sarili mo dahil sa daladala mo ngayon. Anong pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Binitiwan ni Vexen ang panga niya ng marahas, tsaka kumuha ng isang folder sa lamesa at ibinato ito sa kandungan ni Cheska. Basahin mo yan, kung marunong kang magbasa ng medical report. Ano to? Tiningnan ni Cheska ang papel. Pangalan niyang nakasulat at may logo ng St. Jude Fertility Clinic ang ospital kung saan siya nagpa-check up nung nakaraang buwan para sa kanyang dysmenorrhea. Naalala mo nung pinatulog ka ng doktor para sa sinasabi nilang minor procedure?
Nagkamali ang doktor na binayaran ko. Ang similya ko na para sana sa surrogate mother na kinuha ng pamilya ko. Sa sinapupunan mo na iturok. Nanigas ang buong katawan ni Cheska. Tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Hindi totoo yan. Regular check-up ko lang yun. Positive ang lab test mo. Buntis ka, Cheska. At ang bata sa loob mo ay nag-iisang tagapagmana ng Drago Syndicate. Hindi maaari. Hysterical na umiyak si Cheska. Pilit nagpupumiglas sa gapos. Maling pagkakamali to. Tanggalin niyo to sa akin. Ipalaglag niyo. Ayoko ng anak sa isang kriminal. Sa isang mabilis na galaw, lumapit muli si Vixen. Hinawakan niyang magkabilang hawakan ng upuan ni Cheska. Dinala ang mukha niya, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ng dalaga. Ramdam ni Cheska ang mainit nitong hininga. Ngunit ang boses nito mas malamig pa sa yelo. Makinig ka sa aking mabuti, bulong ni Vixen. Walang mamamatay na Drago. Hindi maaaring maging dalawang tagapagmana ko sa labas. At hindi ko hahayaang mawala ang nag-iisang dugo ko. Gusto mo man o hindi, mananatili ka rito sa mansyon ko hanggang sa maipanganak mo ang anak ko. I'm sorry, Miss Bride, pero hindi na ako maglalabas muli para sa panibagong binhi. Sisihin mo ang doktor na gumawa niyan sa'yo. O kung gusto mo naman, babayaran lang kita ng halagang kahit 3 beses ka pang mabuhay ng hindi mauubos. Hayop ka! Tinitigan siya ni Vixen ng matagal bago tumayo ng tuwid. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo para sa anak ko. Ang kailangan ko lang ay ang buhay ng anak ko. Umalis ito't malakas na isinarado ang pinto. Iniwan na umiiyak si Cheska sa dilim. 4 na buwan ang mabilis na lumipas. Ngunit para kay Cheska, bawat araw sa loob ng mansyon ni Vixen ay parang 1 taon. Medyo bumabakat na ang kanyang tiyan sa ilalim ng malalaking damit na ipinapadala ni Vixen. Kahit galit siya sa sitwasyon, may isang bagay na hindi niya maikakaila. Hindi siya pinababayaan ni Vixen. Lahat ng pagkain niya, may nutritionist na nag-aayos. Ang mga bitamina niya, laging nakahanda. At linggo-linggo ay may dumarating na pribadong doktor para tingnan ang kanyang kalusugan. At ang pinagtatakhan niya, si Vixen mismong laging nakatayo sa sulok tuwing tinitingnan siya ng doktor. Binabantayan ang bawat galaw nito. Isang gabi, bandang 11:00, nagising si Cheska dahil sa matinding uhaw. Karaniwan ay may tubig sa tabi ng kama niya. Ngunit nakalimutan niyang punuin ang pitsyal kaninang hapon. Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang kanyang tiyan at binuksan ang pinto ng kwarto. Tahimik ang buong mansyon. Tanging ang mga bumbilya sa pasilyo ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang pababa siya sa malaking hagdan, nakarinig siya ng mahihinang boses mula sa dulo ng pasilyo sa opisina ni Vixen. Bahagyang nakabukas ang pinto at may lumalabas na kaunting liwanag mula sa loob. Sigurado ba kayo sa background check na yan? Walang labis, walang kulang. Boses iyon ni Vixen, malalim at tila may pinipigilang galit. Opo, boss. Sagot ng isang lalaki na nakilala ni Cheska bilang si Marco, ang kanang kamay ni Vixen. Kinumpirma ng mga tauhan natin sa sementeryo at sa lumang rehiyon. Si Ethan Vance, siya ang lalaking pakakasalan sana ni Miss Cheska bago natin siya nakuha sa simbahan. Siya ang bagong pinuno ng kabilang paksyon. Natigilan sa paglalakad si Cheska. Ang pangalan ni Ethan ang narinig niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naghahanap ba si Ethan sa akin? Ililigtas ba niya ako? Lumapit pa siya ng kaunti sa pinto para makarinig. Ang hayop na yun. Narinig ni Cheska ang malakas na tunog ng baso na tila ibinagsak sa mesa. Siya ang nag-utos sa pag-ambush sa mga magulang ko 5 taon nang nakararaan. At ngayon balak niyang gamitin ng pamilya Mirasol? Mukhang gano'n na nga, boss. Alam ni Vance na may mga nakatagong titulo ng lupa ang mga Mirasol na kailangan ng organisasyon niya para sa smuggling route sa norte. Gagamitin niya lang si Miss Cheska para pirmahan ang paglilipat ng ari-arian pagkatapos ng kasal. Sa sobrang gulat at panginginig ng mga kamay ni Cheska, nabitiwan niyang basong hawak. Ang tunog ng nabasag na salamin umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Agad na bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Vixen, madilim ang muka at hawak ang isang baril sa kanyang kanang kamay.
Ngunit nang makita niya si Cheska na nakatayo malapit sa mga bubog, nanginginig at umiiyak, biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang muka. Itinago niya ang baril sa likod ng kanyang suit. "Cheska?" Tawag niya. May halong gulat sa boses. "Hindi totoo yun, di ba? Nagsisinungaling kayo. Mabuting tao si Ethan. Sinabi niya sa akin mahal niya ako. Ililigtas niya ako." "Huwag kang gumalaw, may bubog." Hindi nakinig si Cheska at humakbang paatras. Dahilan para mabaon ang isang maliit na piraso ng salamin sa dulo ng kanyang tsinelas. Napadaing siya sa sakit. Bago pa man siya tuluyang matumba, mabilis na lumapit si Vixen. Sa isang iglap, binuhat niya si Cheska na parang bagong kasal. "Matigas pa din ang ulo mo." Marahan ngunit may puwersa. Dinala niya ito sa malapit na sopa sa sala at dahan-dahang inilapag. "Bitiwan mo ko. Sabing bitiwan mo ko eh." Pinalo ni Cheska ang dibdib ni Vixen, ngunit parang pader ang tigas nito. Lumuhod si Vixen sa harap ng sofa. Hawak ang paa ni Cheska para tingnan kung may sugat. Nang makitang walang dugo, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Namumula ang mga mata ni Vixen sa galit, pero hindi kay Cheska nakatutok ang galit na iyon eh. "Makinig ka sa akin. Si Ethan Vance ang mortal kong kaaway. Siya ang pumatay sa tatay at nanay ko. Akala mo ba isang simpleng nurse lang ang papatulan ng isang tulad niya kung walang kapalit? Gawa-gawa mo lang yan para hindi ko siya balikan." Hikbi ni Cheska, pero sa loob-loob niya, naalala niya kung paano siya madalas uratin ni Ethan tungkol sa mga lumang dokumento ng pamilya niya na nakatago sa vault. "Hindi ko kailangang mag-imbento ng kwento, Cheska." Malamig ngunit may diin ang boses ni Vixen. Inabot niya ang kamay ni Cheska at dahan-dahan nitong ipinatong sa tila lumalaking tiyan ng dalaga. "At ngayon, alam kong nalaman na rin ni Ethan na ang daladala mo sa loob mo ay dugo ko. Sa tingin mo, anong gagawin niya sa inyo ng anak ko kapag nakuha ka niya?" Natigilan si Cheska. Tumingin siya sa sarili niyang tiyan. Pagkatapos ay kay Vixen. Nakita niya ang sinseridad at matinding proteksyon sa mga mata ng mafia boss. Walang bakas ng mapagpanggap ng ngiti na madalas niyang makita noon kay Ethan. "Hinding-hindi ka makakaalis sa mansyong to, Cheska. Itatago kita kung saan hindi ka niya kailanman matatagpuan. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko kayo ng anak ko. Kahit ubusin ko pang buong hukbo ni Vance." Natigilan si Cheska, ngunit ang pagdadalawang isip sa kanya ay naroon pa din. Naging mas tahimik ang mga sumunod na linggo sa loob ng mansyon. Ngunit may nagbago sa hangin. Batid ni Cheska na hindi na siya makakatakas sa lugar na ito, kaya't pinili niya na ipaubaya na sa panahon ng lahat. Kaya't hindi na ganoon kabigat ang atmosphere tuwing pumapasok si Vixen sa silid ni Cheska. Ang dating lamig sa mga mata ng mafia boss, unti-unting napalitan ng init. Tila ba isang leon na nag-aalala sa natatangi nitong kayamanan. Isang hapon, nakaupo si Cheska sa may veranda ng sala. Nakatingin sa malawak na hardin na pinaliligiran ng matataas na pader at mga armadong tauhan. Hawak niya ang isang pirasong berdeng mansanas. Sinusubukang kagatin ito pero agad ding napakunot ang noo dahil sa asim. "Ayaw mo ba niyan?" Bahagyang nagulat si Cheska nang marinig ang malalim na boses mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo si Vixen. Hindi ito nakasuot ngayon. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt na hapit sa matikas nitong katawan at nakababa ng kaunti ang manggas. Dahilan upang makita ang ilang tattoo sa kanyang braso. Maasim. Pero bigla ko kasing hinanap ang lasa eh. Tapos nung tinikman ko, parang ayaw naman ng sikmura ko. Lumapit si Vixen at naupo sa katapat na solong sofa. Kinuha niya ang kutsilyo at ang mansanas na binitiwan ni Cheska. Sa isang malinis at mabilis na galaw ng kanyang mga kamay, binalatan niya ito. "Sabi ng doktor, normal lang daw yan sa 5 buwang buntis. Pabago-bago ang panlasa. Ano bang gusto mo talaga? Sabihin mo lang kay Marco at ipapabili ko." "Gusto ko ng manggang hilaw, yung galing sa probinsya," sagot ni Cheska habang nakatitig sa mga kamay ni Vixen. Ang mga kamay na alam niyang ginagamit sa paghahawak ng baril at pagpapasunod sa isang sindikato.
ay may ganoon palang ingat sa pagbabalat ng prutas. At saka bagoong, yung maalat-alat na may kaunting tamis. Inabot ni Vixen ang isang hiwa ng mansanas kay Cheska gamit ang dulo ng kutsilyo. Pero agad din itong binawi at inilagay sa maliit na tinidor bago muling inabot sa kanya. Bukas ng umaga, may darating na supply mula sa norte. Sasabihan ko si Marco na maghanap ng manggang hilaw. Salamat, Vixen. Bulong ni Cheska sabay subo ng prutas. Mukhang mas madali itong nguyain kapag hiwa-hiwalay na. Vixen, bakit ka ba naging ganito? Tumingin si Cheska sa mga mata ng lalaki. Walang takot, kundi purong kuryosidad. Ibig kong sabihin, ang yaman mo na, sikat ang pamilya ninyo sa negosyo. Bakit kailangan mo pang mamuno sa isang organisasyong ganito? Ibinaba ni Vixen ang kutsilyo at sumandal sa upuan. Tumingin siya sa malayo, sa labas ng beranda, bago muling ibinalik ang tingin kay Cheska. Hindi ito pinipili, Cheska. Ipinapanganak ka rito. Nung 12 taong gulang ako, nakita ko kung paano pasabugin ang sasakyan ng tito ko sa harap ng bahay namin. Kung hindi ko natutunang humawak ng baril sa edad na yun, matagal na akong patay. At kung mahina ako, mas marami pang mamamatay sa mga tauhan ko. Natigilan si Cheska. Bilang isang nurse na lumaki sa normal na buhay, mahirap para sa kanya na isipin ang ganoong klaseng kabataan. Pero hindi mo ba naisip na lumayo, na iwan ang lahat? Para saan? Para mahanap nila ako sa kung saan natapusin? Sa mundong kinalakhan ko, ang tanging paraan para mabuhay ka ng ligtas ay ang siguraduhing ikaw ang pinakamalakas sa itaas. At ngayon, hindi na lang sarili ko ang iniisip ko. Bumaba ang tingin ni Vixen sa tiyan ni Cheska. Kusang lumambot ang ekspresyon ng kanyang muka. Anong gusto mong maging pangalan niya? Hindi pa ako nakakaisip. Hindi ko pa nga alam kung lalaki o babae. Lalaki yan, nararamdaman ko. At paano kung babae? Paano kung isang batang babae na kamukha ko ang lumabas? Tinitigan siya ni Vixen ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cheska ang isang tunay at marahang ngiti sa mga labi ng mafia boss. Kung babae siya't kamukha mo, mas lalo ko kayong itatago sa mundong to dahil masyadong mapanganib ang magkaroon ng dalawang magandang kahinaan sa buhay ko. Parang may sumabog na kung ano sa dibdib ni Cheska. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at nagkunwaring abala sa pagkain ng natitirang mansanas. Ang tibok ng puso niya, hindi na dahil sa kaba ng isang biktima, kundi dahil sa isang lalaking unti-unting nagnanakaw ng kanyang atensyon sa bawat sandaling sila ay magkasama. Gabi na at malakas ang buhos ng ulan sa labas ng mansyon. Nakahiga si Cheska sa malaking kama. Nakatalukbong ng kumot dahil sa lamig na dala ng panahon. Bagamat komportable ang silid, hindi siya makatulog. May kung anong kakaibang pakiramdam sa kanyang puson. Bumukas ang pinto at pumasok si Vixen. May dalang isang baso ng gatas. Palagi niya itong ginagawa bago matulog upang masigurong naiinom ni Cheska ang kanyang mga vitamins sa gabi. Hindi ka pa rin tulog? Tanong ni Vixen habang inilalagay ang baso sa nightstand. Gusto mo bang lakasan ko ang heater? Hindi, okay lang. May kakaiba lang akong nararamdaman. Agad na nag-alala si Vixen. Lumapit siya sa gilid ng kama. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha niya. Anong masakit? Tatawagan ko ba ang doktor? May dugo ba? Hindi, wala. Huwag kang magpanik. Hindi siya masakit. Parang may gumagalaw sa loob. Natigilan si Vixen. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kama. Tila ba hindi alam ang susunod na gagawin. Gumagalaw? Oo, sabi ni Doc nung nakaraang check-up. Dito sa 5 buwan madalas magsimula ang pagsipa ng baby. Gusto mo bang maramdaman? Tumingin si Vixen kay Cheska. Tila ba tinatanong kung siya ay seryoso? Para sa isang lalaking sanay pumatay at mag-utos, ang paghipo sa isang buntis na tiyan ay tila ba ang pinakamahirap na misyon na hinarap niya. Maaari ba? Mahinang tanong ni Vixen. Tumango si Cheska at dahan-dahang hinilang dulo ng kanyang maluwag na t-shirt upang ilantad ang kanyang bilugang tiyan. Umupo si Vixen sa gilid ng kama. Marahan at dahan-dahan. Tila ba natatakot na makasakit
Ipinatong niya ang kanyang malaki at magaspang na palad sa ibabang bahagi ng tiyan ni Cheska. Katahimikan ang namayani sa silid sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Wala namang puputulin na sana ni Vixen ang kanyang sinasabi nang bigla ang may marahang pitik mula sa loob, eksaktong sa ilalim ng kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni Vixen. Tumingala siya kay Cheska. Nawala ng salita. Naramdaman mo? Nakangiting tanong ni Cheska. Sumipa siya. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Vixen. Hindi niya inalis ang kanyang kamay. Bagkus ay mas hinaplos niya pa ito ng marahan. Sa sandaling yun, ang kinatatakutang pinuno ng Drago Syndicate ay nagmistulang isang normal na lalaki na natagpuan ng kanyang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga palad. Buhay nga siya. Bulong ni Vixen. Ang boses ay puno ng pagkamangha na ngayon lang narinig ni Cheska. Nandito nga siya sa loob mo. Oo, Vixen. Anak mo siya. Tugon ni Cheska. Ibinaba ni Vixen ang kanyang ulo hanggang sa madikit ang kanyang noo sa kamay niyang nasa tiyan pa rin ni Cheska. Salamat, Cheska. Salamat. Nang iangat muli ni Vixen ang kanyang muka, napansin ni Cheska ang kalapitan ng kanilang mga muka. Amoy na amoy niya ang pandalaking pabango nito na may halong amoy ng ulan. Walang nagsalita sa kanila, ngunit ang bawat tingin may dalang pangako na hindi na kayang baliin ng kahit na sino. Matulog ka na. Nandito lang ako sa labas. Walang makakalapit sa inyo. Vixen, ano yun? Mag-iingat ka rin. Bulong ng dalaga. Tumingin si Vixen sa kanya. Hinawakan ang dulo ng buhok ni Cheska at inilagay ito sa likod ng kanyang tenga. Para sa anak mo gagawin ko. Nang magsara ang pinto, hinawakan ni Cheska ang kanyang tiyan. Ang takot na naramdaman niya nung araw ng kanyang kasal, tuluyan nang napalitan ng kakaibang pakiramdam. Naging masyadong tahimik ang mga sumunod na buwan. Dahil sa maayos na lagay ng pagbubuntis ni Cheska at sa tila kawalan ng galaw mula sa panig ni Ethan, unti-unting naging kampante si Vixen. Kampante siya sa seguridad ng kanyang mansyon. Kampante siya na sapat ang 30 armadong tauhan na nakapaligid sa labas para protektahan ng mag-ina niya habang wala siya. Isang maagang umaga, nakatayo si Vixen sa tapat ng salamin ng kanilang silid habang inaayos ang mamahaling necktie. Pumasok si Cheska na may bitbit na tasa ng mainit na kape. Halos 7 buwan na ang kanyang tiyan, kaya medyo mabigat na ang kanyang bawat hakbang. Kailangan mo ba talagang umalis ngayon? Tanong ni Cheska. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses habang inilalagay ang kape sa ibabaw ng side table. Lumingon si Vixen. Lumapit siya at hinawakan na magkabila nitong pisngi. Isang banayad na halik ang iginawad niya sa noo ni Cheska. Bagay na ikinagulat naman ito. Wala silang kahit anong koneksyon, basta't dala lang niya ang anak ni Vixen, kaya't ganoon na lamang ang gulat at pagtataka kung para saan ang halik na yun. Bumaba ang tingin ni Vixen sa malaking tiyan nito. Isang gabi lang ako sa Macau, Cheska. Kailangan kong pirmahan ng bagong kasunduan sa mga shipping lines natin doon. Pagbalik ko bukas ng gabi, may dala ko mga bagong gamit para sa baby. Na-order ko na kay Marco. Hindi ko alam, Vixen. Iba kasi ang pakiramdam ko ngayon . Parang may mabigat na mangyayari. Nandito si Marco. Iniwan ko ang kalahati ng pinakamauhusay kong tauhan sa labas. Walang makakalapit sa pader ng mansyong to nang hindi namamatay. Mag-iingat kayo rito. Tatawag ako pagkalapag ko sa airport. Sa kabila ng kabog sa kanyang dibdib, tumango na lamang si Cheska. Pinanood niyang sumakay si Vixen sa likod ng itim na SUV. Kasama ang 3 pang sasakyan na puno ng mga bodyguard. Lumipas ang 3 oras, ang convoy ni Vixen mabilis na bumabaybay sa kahabaan ng expressway patungong airport. Nakasandal si Vixen sa upuan habang binabasa ang mga papeles sa kanyang tablet. Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Biglang tumunog ang telepono ni Vixen. Ang caller ID ay kay Marco. Kumunot ang noo ni Vixen. Kadarating lang dapat ni Marco sa mansyon matapos nitong ihatid ang doktor ni Cheska. Sinagot niya ang tawag. Marco,
Bakit? Boss, napatuwid ng upo si Vixen. Ang boses ni Marco, hindi ang normal na kalmado at seryoso. Garalagal ito, hinihingal at may kasamang malalakas na tunog ng putukan at pagsabog sa background. Marco, anong nangyayari? Sigaw ni Vixen. Boss, nilusob kami. Narinig ni Vixen ang pagdaing ni Marco. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng automatic rifle. Masyado silang marami. May espiya sa loob, boss. Pinatay ang mga bantay sa gate bago pa kami nakaposisyon. Si Cheska, nasan si Cheska? Dumagundong ang boses ni Vixen sa loob ng SUV. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang galit unti-unting umaakyat sa kanyang utak. Nasa safe room siya sa taas, boss. Pinapunta ko na siya roon. Pero si Ethan Vance, nakita ko ang sasakyan niya sa labas ng gate. Naputol ang linya. Tanging static na tunog na lamang ang narinig ni Vixen. Marco? Marco, sumagot ka! Boss, anong utos? Tanong ng kanyang tauhan na nagmamaneho. Nakita ang tensyon sa mukha ng kanilang pinuno sa rear view mirror. Iikot mo ang sasakyan. Mariing utos ni Vixen habang mabilis niyang kinakargahan ng kanyang baril na nakatago sa ilalim ng upuan. Bumalik tayo sa mansyon. Bilisan mo! Habang humaharurot pabalik ang convoy, tinangka ni Vixen na tawagan ng cellphone ni Cheska. 5 beses niyang sinubukan ngunit walang sumasagot. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang mukha ng dalaga at ang kalupitan ng kanyang mortal na kaaway. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, Ethan, sisiguraduhin kong walang matitira sa buong lahi mo. Ang buong expressway ay naging saksi sa nagngangalit na bilis ng convoy ni Vixen. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng umiiyak na gulong ng 4 na itim na SUV habang pilit nitong ino-overtaken ang bawat sasakyang naroroon. Hawak pa rin ni Vixen ang kanyang telepono. Patuloy na dumidiretso sa voicemail ang numero ni Cheska. Ang bawat segundong lumilipas ay parang patak ng asido sa kanyang utak. Boss, 5 kilometro na lang bago ang exit patungong mansyon. Anang kanyang driver habang mariing nakatapak sa silinyador. Eksaktong sa sandaling yon, mula sa kabilang direksyon ng highway, ang linya patungo sa kabayanan, isang grupo ng 3 silver na sedan ang humaharurot din ng napakabilis. Dahil sa bilis ng takbo ng magkabilang panig, normal na hindi ito papansinin ng isang taong nagmamadali. Negosyo at gerang nasa isip ni Vixen, hindi ang mga sasakyang dumadaan sa kabilang panig ng harang. Subalit habang papalapit ang nangungunang silver na sedan sa tapat ng SUV ni Vixen, may kung anong instinct ang nagpalingon sa kanya sa bintana. Sa loob ng maikling segundo, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang bintana sa likod ng pilak na kotse ay bahagyang nakababa. Doon nakita ni Vixen ang pamilyar na muka, si Cheska. Putla ang labi nito, gulo-gulo ang buhok at umiiyak habang ang isang kamay pilit na ipinapatong sa salamin ng bintana. Sa likod ng dalaga, aninag ang muka ng isang lalaking nakangisi ng mapait, si Ethan Vance. Boss, sila yon! Sigaw ng driver na nakapansin din. Iliko mo ang kotse, ngayon din. Pero boss, counterflow, iliko mo sabi. Walang nagawa ang driver kundi kabigi ng marahasang manibela sa kaliwa. Sumadsad ang SUV sa gitnang harang na bakal. Nayupi ang unahan ng sasakyan. Ngunit dahil sa lakas ng makina, nagawa nitong wasakin ang barandilya at lumundag sa kabilang linya ng expressway. Nagdulot ng matinding gulo ang ginawa ni Vixen. Ang mga sasakyang galing sa kabilang direksyon ay nagpreno at nag-swerve para lang hindi bumangga sa SUV ng mafia boss. Ang 3 pang sasakyan ng mga tauhan ni Vixen ay sumunod din. Mabilis na bumasag sa trapiko para mag-counterflow. Huwag mong hahayaang makalayo ang kotseng yon. Galit na utos ni Vixen habang dinidiretso ang manibela patungo sa direksyon ng pilak na kotse na ngayon ay halos 500 metro na ang layo sa kanila. Nagsimula ang isang madugong habulan sa maling bahagi ng highway. Ang kotse ni Ethan ay mabilis na lumiko-liko sa pagitan ng mga truck at bus upang matakasan ng humahabol na si Vixen. Si Vixen mismo ang kumuha ng automatic rifle mula sa ilalim ng kanyang upuan. Binuksan niya ang kanyang bintana at nagsimulang magpakawala ng mga putok patungo sa gulong ng huling sasakyan na nagbabantay sa likod ni Ethan.
Sumabog ang gulong ng isa sa mga escort ng sasakyan ni Ethan. Dahilan upang umikot ito sa gitna ng kalsada at bumangga sa isang dambuhalang 10-wheeler. Sumabog ito ng apoy, ngunit hindi man lang lumingon si Vixen. Ang kanyang mga mata nakapako lang sa pilak na sedan kung nasaan ang kanyang mag-ina. Malapit na tayo, boss. Mahahabol na natin sila. Sigaw ng driver habang papalapit ang kanilang distansya. 100 metro na lang. Ngunit bago pa man tuluyang madikit ni Vixen ang kanyang sasakyan, biglang pumasok ang convoy ni Ethan sa isang makitid na provincial road sa dulo ng expressway exit. At doon, nag-aabang ang tunay na patibong. Mula sa gilid ng kalsada, biglang lumabas ang 4 na malalaking dump truck na sadyang nakaposisyon para iharang sa buong daanan. Kasabay nito, halos 20 armadong kalalakihan ang lumabas mula sa likod ng mga truck at sabay-sabay na nagpaulan ng bala sa paparating na convoy ni Vixen. Boss, dumapa kayo! Sigaw ng driver bago ito tuluyang tamaan ng bala sa dibdib. Nawala ng kontrol ang SUV ni Vixen at marahas na bumangga sa gilid ng isang konkretong pader. Bumukas ang mga airbag. Umusok ang unahan ng sasakyan. Nahihilo man at may dugo sa noo, pinilit ni Vixen na sipain ang pinto ng kanyang SUV para makalabas. Ang kanyang mga tauhan sa likod ay mabilis ding bumaba at nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Ethan na nakaharang. Sumandal si Vixen sa nayuping pinto ng kanyang kotse habang ang mga bala nagpapatuloy sa pagtama sa bakal sa kanyang paligid. Tumingin siya sa dulo ng kalsada, lampas sa mga dump truck na nakaharang. Doon, nakita niyang pilak na kotse ni Ethan na dahan-dahang lumalayo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kurbada ng daan. Nakuha na nito si Cheska. Isang malakas na sigaw ng galit ang pinakawala ni Vixen habang patuloy siyang nagpapaputok sa mga kalaban. Ethan, papatayin kita! Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bilang pinuno ng Drago Syndicate, naramdaman ni Vixen ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Ang takot na mawalan ng mga taong unti-unti nang naging dahilan ng kanyang pagkabuhay. Ang silid ay malamig, madilim at amoy amag, malayo sa marangyat mabangong mansyon na kinasanayan ni Cheska sa nakalipas na mga buwan. Ngayon ay nakaupo siya sa isang lumang kahoy na upuan. Yakap-yakap ang kanyang 7 buwang tiyan habang nanginginig ang buong katawan. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob niya ay tila sumasabay sa mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Isang makapal na metal na kahon ng marahas na ibinato sa lumang lamesa sa harap niya. Tumingala si Cheska. Nakatayo doon si Ethan Vance. Ngunit hindi ito ang Ethan na huling nakita niya sa simbahan. Walang bakas ng lambing sa mukha nito. Gulo-gulo ang buhok nito. Nakabukas ang unang 3 botones ng barong. Nasuot pa rin ito mula sa kasal at nanlilisik ang mga mata. Nasaan ang mga titulo, Cheska? Hinalughog na ng mga tauhan ko ang buong mansyon ng mga Mirasol. Wala roon ang mga dokumento ng lupain sa norte. Nasaan ang mga yon? Napalunok si Cheska. Pilit na isinisiksik ang sarili sa sandalan ng upuan. Hindi ko alam, Ethan. Sabi ni Papa bago siya mamatay, nasa vault daw ng bangko. Huwag mo kong lokohin. Chineko ng bangko, wala roon. Ikaw lang ang nakakaalam ng password ng secret compartment sa opisina ng tatay mo. Nasaan ang mga papeles? Hindi ko talaga alam. Bakit ba yun ang hinahanap mo? Ethan, tinatanong mo ba kung okay lang ba ako? Kinidnap ako sa mismong araw ng kasal natin. Halos 7 buwan akong binihag ni Vixen. At ang unang itatanong mo sa akin ay mga ari-arian? Isang mapait at nakakatakot na tawa ang pinakawala ni Ethan. Lumapit siya. Hinawakan na magkabilang braso ng upuan ni Cheska. At nabaon ang mukha niya malapit sa dalaga. Bakit, Cheska? Akala mo ba talaga may pakailam ako sa kapakanan mo? Isang hamak na nurse na walang ibang alam kundi umiyak. Kung hindi lang dahil sa lupain ng pamilya mo na kailangan ko para sa ruta ng negosyo ko, sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng panahon na dumaan sa pesting kasal na yan? Naniga si Cheska. Tila ba may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Ang mga salitang binitiwan ni Vixen sa sofa nung gabing yun, unti-unting umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. Ginamit ka lang niya, Cheska. Gagamitin niya lang si Miss Cheska para pirmahan ang paglilipat ng ari-arian. Totoo nga.
Bulong ni Cheska habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Totoo ang sinabi ni Vixen. Ginamit mo lang ako. Oo, ginamit kita. At masunurin ka namang tanga. Galit na bulyaw ni Ethan. Biglang bumaba ang tingin nito sa malaking tiyan ni Cheska. Ang mukha ni Ethan lalong naging dambuhala sa galit. Hinawakan niyang panga ni Cheska at pinisil ito ng napakariin. Pero ang hindi ko mapapatawad ay itong nasa tiyan mo. Bitiwan mo ko, Ethan. Nasasaktan ako. Nasasaktan? Mas masakit ang ginawa mo sa akin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanang pisngi ni Cheska. Sa lakas ng impact, tumabingi ang mukha ni Cheska sa gilid at nakaramdam siya ng lasa ng dugo sa kanyang labi. Napahiyaw siya sa sakit. Agad na binalot ng kanyang dalawang kamay ang kanyang tiyan para protektahan ng baby. Walang yakang babae ka. Kaya pala hindi ka makatakas-takas doon. Kaya pala nung nakasalubong natin ang convoy niya sa expressway, parang mababaliw ang halimaw na yun sa paghabol sa atin. Nilandi mo si Vexen Drago, no? Nagpakamot ka sa kama niya habang ako nagpapanggap na nagluluksa sa pagkawala mo. Hindi totoo yan. Isang pagkakamali ang nangyari sa klinik. Hindi ko ginusto to. Huwag mo ko lukuhin. Kilala ko si Vexen. Hindi siya mag-aaksaya ng buhay ng mga tauhan niya para sa isang bihag lang. Maliban na lang kung nakuha mo na ang loob niya. Lumapit muli si Ethan. Hinila ang buhok ni Cheska para patingalain ito. Isang gabi lang ang hiningi ko sa iyo noon pero nagpakasanto ka pa. Sabi mo pagkatapos na ng kasal. Pero sa mortal kong kaaway nagpabuntis ka kaagad. Bitiwan mo ang buhok ko. Parang awa mo na, Ethan. May dinadala akong bata. Pagmamakaawa ni Cheska, ang kamay ay patuloy na nakalagay sa kanyang tiyan na tila ba doon siya nakakakuha ng lakas. Bata, dugo yan ang pumatay sa mga magulang ko. Idinikit ni Ethan ang kanyang mukha kay Cheska. Nanlilisik ang mga mata na parang demonyo. Hindi ko hahayaang mabuhay ang tagapagmana ng mga drago. Pero bago ko patayin ang nasa loob mo, ibigay mo sa akin ang mga titulo. Dahil kung hindi, pilit kong ilalabas yan sa tiyan mo ngayon pa lamang. Nanginig ang buong kalamnan ni Cheska. Sa sandaling yun, ang natitirang piraso ng pagmamahal o tiwala na meron siya kay Ethan, tuluyang nadurog at naging abo. Naalala niya kung paano siya hawakan ni Vixen. Marahan may ingat at may pagpapahalaga kahit noong galit pa ito sa kanya. Naalala niya kung paano lumuhod ang isang makapangyarihang mafia boss sa harap niya. Para lang siguraduhin hindi nasugatan ang paa niya sa bubog. Nasaan ang mga titulo, Cheska? Tumingin ng diretso si Cheska sa mga mata ni Ethan. Wala na ang takot ng isang inosenteng nurse. Hindi ko sasabihin sa'yo. At siguraduhin mo mapapatay mo ko ngayon, Ethan. Dahil kapag nahanap kami ni Vixen, siguraduhin kong lasug-lasug ang katawan mo bago kanya itapon sa impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa gulat sa biglang katapangan ng babae. Buwisit ka? Ikinasa ni Ethan ang kanyang kamay para saktan muli si Cheska. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Dahilan upang mayanig ang semento at mapatay ang ilaw sa silid. Ang usok mula sa sumabog na SUV ay humahalo sa amoy ng pulbura sa hangin. Ngunit hindi iyon inalintana ni Vixen. May dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Ang kanyang kanang balikat ay may galos mula sa pagkakabangga at gasgas ang kanyang mamahaling suit. Subalit sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, ang kanyang mga mata nananatiling nakapako sa dulo ng kalsada kung saan nawala ang kotse ni Ethan. Wala siyang maramdamang pagod. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at nagngangalit na tibok ng kanyang sariling puso. Isang silver na kotse ang humaharurot na dumating at mabilis na nagpreno sa harap ni Vixen. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marco. May benda ang kaliwang braso nito na may bakas pa ng sariwang dugo. Bakas na galing din ito sa matinding engkwentro sa mansyon. Boss, ayos lang po ba kayo? Nilusob din ang convoy nyo? Hindi sumagot si Vexen tungkol sa lagay niya. Lumapit siya kay Marco. Hinawakan nito ang kwelyo ng kanang kamay nito ng mariin. Nasa kanila si Cheska, Marco. Nakita ko siya. Kasama niya si Ethan. Anong utos, boss? Akin ang susi ng kotse mo. Pero boss, may mga galos kayo.
kailangan niyo munang matingnan. Ibigay mo sa akin ang susi, Marco, ngayon din. Malakas na bulyaw ni Vixen. Ang boses niya ay puno ng otoridad na hindi maaaring baliin ng kahit sino. Mabilis na kinapa ni Marco ang kanyang bulsa at inabot ang susi ng kotse. Agad itong tinanggap ni Vixen at mabilis na sumakay sa driver's seat. Bago niya isara ang pinto, tiningnan niya si Marco. Ipunin mo ang lahat ng natitirang tauhan sa norte. Ihanda ninyo ang lahat ng armas. Walang matitirang buhay sa organisasyong kinabibilangan ni Vance kapag nahanap ko sila. Isinarado ni Vixen ang pinto at marahas na tinapakan ng silinyador. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa provincial road habang humaharurot siya paalis. Iniwan ng mga tauhan niyang nagliligpit pa ng mga bangkay sa pinangyarihan ng engkwentro. Habang nagmamaneho ng napakabilis gamit ang isang kamay, ang kabilang kamay ni Vixen, itinaas niya upang i-adjust ang earpiece na nakasabit sa kanyang tenga. Pinindot niya ang button para kumonekta sa kanyang pribadong tracking team. Naka-on ba ang tracker? Mariing tanong ni Vixen sa mikropono ng kanyang earpiece. Boss, gumagana po. Sagot ng boses ng kanyang IT expert sa kabilang linya. Ang tracking chip na lihim nating inilagay sa suot na kwintas ni Miss Cheska ay aktibo. Kasalukuyan silang gumagalaw, papasok sa lumang industrial district sa labas ng syudad. Ibigay mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Huwag mong aalisin ang mata mo sa signal na yan. Utos ni Vixen habang mabilis na ino-overtikan ang isang cargo truck. Nasa 3 kilometro na lang po ang layo nyo sa kanila, boss. Pero mag-iingat kayo. Ayon sa satellite feed, may hindi bababa sa 3 sasakyan ang nakatigil sa tapat ng isang abandonadong bodega ng semento. Mukhang doon nila dinala si Miss Cheska. May iba pa bang tao sa paligid? Puro tauhan ni Ethan Vance ang nakabantay sa perimeter, boss. Halos 20 sila. Masyadong mapanganib kung mag-isa kayong papasok. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Vixen. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang manibela habang ang kanyang tingin nakapako sa madidilim na kalsada ng industrial district. Hindi ko kailangan ng hukbo para ubusin ang mga basura, Leo. Malamig na sagot ni Vixen sa kanyang earpiece. I-update mo ko bawat 30 segundo at ihanda mo ang sarili mo dahil ang gabing to ang magiging huling gabi ng mga van sa mundong to. Papunta na sila sa loob ng bodega, boss. Huminto na ang signal ni Miss Cheska. Nakatigil na sila sa pinakagitnang silid. Naiintindihan ko. Bulong ni Vixen. Pinindot niya ang preno at mabilis na iniliko ang kotse patungo sa isang madilim na eskinita na direktang patungo sa likod ng abandonadong bodega. Ang galos sa kanyang noo, patuloy na nagpapadala ng kirot. Ngunit ang tanging imahe na nakikita niya sa kanyang isip ay ang umiiyak na mukha ni Cheska habang hawak ang kanilang 7 buwang anak. Walang kapaguran, walang takot at walang pag-aalinlangan. Si Vixen Drake Drago ay handang sunugin ang buong mundo para lang mabawi ang kanyang anak, maging ang kanyang babae. Ang gabi ay tuluyang binalot ng kadiliman nang itigil ni Vixen ang kotse ni Marco sa likod ng isang tumpok na mga kalawanging container van. Patay ang lahat ng ilaw ng sasakyan. Mabilis siyang bumaba, bitbit ang isang tactical duffel bag na nakuha niya sa compartment ni Marco. Walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang bawat galaw. Ang dugo sa kanyang nooy natuyo na, ngunit ang puot sa kanyang mga mata ay mas lalo pang nag-alab. Binuksan niya ang bag at kinuhang 3 piraso ng pasabog na may remote detonator. Ikinabit niya ang earpiece ng mas maayos sa kanyang tenga. Leo, nasaan ang main power grid ng bodega? Bulong ni Vixen habang mabilis na naglalakad sa madilim na gilid ng pader. Sa kanang bahagi ng likod ng pinto, boss. May malaking transformer box doon. Kapag nawala ang kuryente, aasa lang sila sa mahihinang emergency lights. Sagot ni Leo sa earpiece. Mabuti. Idinikit ni Vixen ang unang bomba sa transformer box. Ang 2 namang piraso, mabilis niyang ikinabit sa 2 haligi ng bodega, malapit sa kotseng sinasakyan ng mga tauhan ni Ethan sa labas. Pagkatapos ay pumuesto siya sa likod ng isang simentadong harang. Hinugot ang kanyang customized na pampasabog at pinindot ang remote. Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig sa buong compound. Yun ang pagsabog na narinig ni Cheska sa loob ng silid. Agad na nagliyab ang mga sasakyan sa labas. At kasabay nun ay ang tuluyang pagkaputol ng kuryente sa buong bodega. Naghari ang kaguluhan. Anong nangyayari? May sumabog sa labas.
Narinig ni Vexen ang sigawan ng mga tauhan ni Ethan. Sa pagitan ng makapal na usok at dilim, pumasok si Vixen na parang isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Dalawang kalalakihan na may hawak na flashlight ang natatarantang tumakbo patungo sa likod ng pinto. Dalawang magkasunod na mahinang putok mula sa baril ni Vexen ang umalingaw-ngaw. Sapul sa ulo ang dalawang lalaki. Agad na bumagsak ang mga ito sa semento nang walang nagagawang tunog. Hindi man lang sila tiningnan ni Vixen. Mabilis siyang humakbang, lampas sa mga katawan na wala ng buhay. Boss, may 4 na pababa sa hagdanan sa may kanang bahagi. Mukhang narinig nila ang putukan. Ulat ni Leo sa earpiece. Hayaan mo silang bumaba. Malamig na tugon ni Vixen. Sumandal si Vixen sa ilalim ng hagdanan. Nang lumabas ang unang dalawang lalaki, hinawakan niya ang ulo ng isa at binalian ng leeg sa isang mabilis na galaw. At ginamit ang katawan nito bilang kalasag ng magpaputok ang dalawa pa nitong kasama. Bago pa man makapag-reload ang mga kalaban, nagpakawala si Vixen ng 3 mabilis na putok. Sapul sa dibdib at leeg ang natitirang 3. Sa loob lang ng 5 minuto, halos kalahati ng mga tauhan ni Ethan ang nakahandusay sa sahig ng bodega. Pawang walang mga buhay. Nasaan si Cheska? Tanong ni Vixen habang naglalakad sa madilim na pasilyo. Hawak ang baril na nakaturo sa unahan. Karaniwan ay marunong siyang magtira ng buhay para mag-interrogate. Ngunit ngayong gabi, walang puwang ang awa sa kanyang puso. Ang bawat lalaking nakatayo sa pagitan niya at ni Cheska, kailangang mamatay. Sa dulo ng pasilyong yan, boss. May pulang pinto. Doon ang opisina kung nasaan ang signal ni Miss Cheska. Pero mag-ingat kayo. Si Ethan ang kasama niya sa loob. Ikinasamuli ni Vixen ang kanyang baril. Pinalitan ng magasin ito ng bago. Ang bawat patak ng pawis at kirot sa kanyang mga galos ay tila nawala. Napalitan ng purong adrenaline. Lumapit siya sa pulang pinto. Naririnig niyang umiiyak na boses ni Cheska mula sa loob at ang galit na bulyaw ni Ethan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Vixen. Itinaas niya ang kanyang kanang paa at marahas na sinipa ang pinto upang wasakin ito. Bumukas ang pinto, nakatayo si Ethan sa gitna ng silid. Gulat na gulat habang hawak ang isang revolver. Sa sulok ay nakagapos si Cheska. May pasa sa kanang pisngi at may bakas ng dugo sa labi. Ngunit ang mga mata nito, biglang nagkaroon ng liwanag nang makita ang lalaking pumasok. "Vixen!" Sigaw ni Cheska. May halong takot at matinding pag-asa ang kanyang boses. Tumingin si Vixen kay Cheska. At nang makita ang pasa sa pisngi ng dalaga, ang natitirang katinuan ng mafia boss, tuluyang naglaho. Ang hangin sa loob ng maliit na opisina sa ikalawang palapag ay tila na puno ng kuryente. Walang gumagalaw. Nakatutok ang baril ni Vixen sa noo ni Ethan, habang ang revolver naman ni Ethan ay nanginginig sa kanyang kamay. Sa pagitan nilang dalawa, si Cheska ay patuloy na umiiyak. Nakagapos pa rin sa upuan, ngunit ang buong atensyon ay nasa nagngangalit na mga mata ni Vixen. "Ibaba mo ang baril mo, Vixen!" Sigaw ni Ethan. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na halatang natatakot sa presensya ng mafia boss. "Isang kalabit ko lang na to. Sasabog ang bungo ng babaeng to. Pati ang anak mo mamamatay." Isang hakbang ang ginawa ni Vixen pasulong. Hindi man lang siya kumurap. "Subukan mo, Ethan. Tingnan natin kung sinong unang mawawala ng hininga. Bago pa man dumapo ang daliri mo sa gatilyo." "Buwisit ka." Pagngangalit ng mga ngipin ni Ethan. Lumingon si Ethan sa kanyang likuran. Ang opisina ay may malaking bintana na gawa sa salamin na nakadungaw sa ground floor ng bodega. Isang bagsakan na may taas na halos 15 talampakan na puno ng mga nakatambak na semento at matitigas na bakal sa ibaba. Isang mapangahas at desperadong ideya ang biglang pumasok sa utak ng takot na kaaway. Alam ni Ethan na wala na siyang kawala pa. Patay na ang lahat ng tauhan niya sa labas. At oras na magpaputok si Vixen, katapusan na niya. Sa isang mabilis at marahas na galaw, binitiwan ni Ethan ang revolver at sinunggaba ng likod ng upuan kung saan nakagapos si Cheska. "Vixen!" Hysterical na sigaw ni Cheska nang maramdaman ng biglaang paggalaw. "Kung gusto mo sila, kunin mo." Bulyaw ni Ethan. Gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, marahas na itinulak ni Ethan ang upuan ni Cheska patungo sa direksyon ng marupok na salaming bintana sa kanyang likod.
Nabasag ang dambuhalang salamin. Kasabay nun ay ang tuluyang pagkahulog ni Cheska. Kasama ang upuan, patungo sa tiyak na kamatayan sa sementadong sahig ng ground floor. Malakas na naisigaw ni Vixen ang pangalan ni Cheska. Sa sandaling yon, may pagkakataon si Vixen na barilin si Ethan sa ulo habang tumatalon ito palabas sa kabilang direksyon para tumakas. Isang bala lang, tapos na ang mortal niyang kaaway. Ngunit nang makita niya ang katawan ni Cheska na nahuhulog sa ere, kasama ang 7 buwang sanggol na dinadala nito, hindi na nag-isip ang mafia boss. Ibinato ni Vixen ang kanyang baril sa sahig at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng nawasak na bintana. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag siya pababa sa ere upang habulin ang nahuhulog na dalaga. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging nakikita ni Vixen ay ang takot sa mga mata ni Cheska at ang kanyang kamay na pilit na umaabot sa kanya. "Vixen!" Sa gitna ng ere, narinig niya ang sigaw ng dalaga. Bago pa man tumama ang likod ng upuan ni Cheska sa matitigas na bakal at semento sa ibaba, nagawa ni Vixen na iayos ang posisyon ng kanyang sariling katawan sa ere. Sa isang napakabilis at mapangahas na manyobra, sinalo niya si Cheska gamit ang kanyang magkabilang braso. Binalot ng kanyang matitigas na bisig ang malaking tiyan ng dalaga at ginamit ang sarili niyang likod at katawan bilang kalasag sa pagbagsak. Isang marahas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bodega nang tumama ang likod ni Vixen sa isang tumpok ng mga kahoy na paleta at semento. Ang impact ay napakalakas, sapat na para dumapo ang matinding dilim sa kanyang paningin. Nakarinig siya ng tunog na nabasag na buto sa kanyang sariling balikat. Napasigaw siya sa tindi ng sakit, ngunit sa kabila nun, mas lalo pa niyang hinigpitan ng yakap sa katawan ni Cheska. Nakahiga sila sa sahig. Umuusok ang paligid mula sa mga alikabok ng semento. Dahan-dahang iminulat ni Vixen ang kanyang mga mata. Pilit nilalabanan ng pagkahilo. Cheska, ang bata, ayos lang ba kayo? Umiiyak na umiling si Cheska. Ang mga gapo sa kanyang kamay ay lumuwag dahil sa pagkakabagsak ng upuan. Agad niyang hinawakan ang mukha ni Vixen na ngayon ay puno ng sariwang dugo at alikabok. Ayos lang kami Vixen. Bakit mo ginawa yun? Pwede kang mamatay. Bakit mo kami sinalo? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa dugo ang labi ng pinuno ng Drago Syndicate. Sa kabila ng matinding sakit ng kanyang katawan, naramdaman niyang marahang sipa ng baby mula sa loob ng tiyan ni Cheska. Direktang tumatama sa kanyang palad. Dahil kayo na ang buhay ko. Vixen, huwag kang pipikit. Parang awa mo na gumising ka. Sigaw ni Cheska. Habang mahigpit na nakayakap sa lalaking dati, itinuturing niyang halimaw. Ngunit ngayon ay siyang naging anghel na nagligtas sa kanilang mag-ina. Mula sa labas, narinig ang malakas na sirena ng mga sasakyan. Dumating na si Marco, kasama ang buong hukbo ng mga Drago. 2 buwan, 9 na linggong parang walang katapusang pagdurusa para kay Cheska. Mula noong gabing yon, sa abandonadong bodega, ang bawat araw ni Cheska ay umikot lamang sa pagitan ng silid ng pribadong ospital ng pamilya Drago at sa lumalaking buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Si Vixen ay nanatiling nakahiga sa gitna ng ICU, napapaligiran ng mga nagtataasang makina, mga tubo sa kanyang bibig at mga benda sa kanyang katawan. Ang matitinding bali sa kanyang likod at pinsala sa ulo mula sa pagbagsak ang naging dahilan upang ilagay siya ng mga doktor sa isang medically induced coma. Araw-araw, walang silbi ang mga paalala ni na Marco na magpahinga siya. Nauupo si Cheska sa gilid ng kama ni Vixen. Hawak ang malaki at magaspang na kamay ng mafia boss na ngayon tila walang lakas. Vixen, 9 na buwan na ngayon. Bulong ni Cheska habang dahan-dahang ipinapatong ang kamay ni Vixen sa kanyang napakalaking tiyan. Umiiyak na naman siya. Isang bagay na hindi niya mapigilan sa tuwing titingnan ang natutulog na mukha ng lalaki. Sabi ng doktor, anumang araw, maaari na akong manganak. Hindi ba ang sabi mo lalaki ito? Tama ka, lalaki nga ang anak natin, batay sa huling ultrasound. Hinalikan ni Cheska ang likod ng kamay ni Vixen. Hinayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa balat nito. Parang awa mo na Vixen, gumising ka na.
Sinong magtuturo sa kanya kung paano maging matapang? Sinong magtatanggol sa amin? Sinalo mo kami noon. Ngayon naman bumalik ka na sa amin. Walang sumagot. Ang tanging maririnig sa silid ay ang paulit-ulit at nakakabinging tunog ng heart monitor. Kinagabihan, ang buong hospital ay binalot ng tensyon. Nagsisimula ang matitinding serye ng labor pains kay Cheska. Ang sakit ay tila pumupunit sa kanyang buong katawan. Ngunit sa kabila ng pawis at panginginig, tumanggi siyang dalhin sa hiwalay na delivery room. Nakiusap siya umiiyak at nagmamakaawa kay Marco at sa mga doktor na iayos ang kagamitan sa loob mismo ng silid ni Vixen. Gusto niyang marinig ng lalaki ang unang iyak ng kanilang anak. Sige pa, Miss Cheska, isang malakas na iri pa. Sigaw ng doktor habang abala ang mga nurse sa paligid ng kanyang kama na inilagay ilang pulgada lang ang layo sa tabi ng kama ni Vixen. Sumigaw si Cheska. Ang kanyang kanang kamay pilit na umaabot sa gilid. Hinahanap ang kamay ni Vixen hanggang sa magsalubong ang kanilang mga daliri. Mahigpit niyang piniga ang walang buhay na kamay ng lalaki. Inilalabas doon ang lahat ng sakit at hirap ng panganganak. Vixen, tulungan mo ko. Isang malakas pa, makikita ko ng ulo. Sa isang huling lakas na nagmula sa kanyang buong pagkatao, nagpakawala si Cheska ng isang mahabang sigaw kasabay ng malakas na pag-ire. Isang napakalakas at napakalinis na iyak ng isang sanggol ang umalingaw-ngaw. Binasag ang mahabang katahimikan na naghari sa silid sa loob ng 2 buwan. Isang malusog na batang lalaki, Miss Cheska. Nakangiting wika ng doktor habang mabilis na nililinis ang sanggol at dahan-dahang inilalapag ito sa dibdib ng pagod at umiiyak na ina. Niyakap ni Cheska ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ng labis ng kaligayahan, pumatak sa maliit na mukha ng bata. Ang sanggol ay may makapal na itim na buhok at isang perpektong beresyon ng kanyang ama. Eksaktong sa sandaling yon, ang heart monitor sa tabi ng kama ni Vixen, biglang bumilis ang tunog. Dok, ang vital ni Boss Vixen biglang tumataas. Gulat na sigaw ng isang nurse. Mabilis na lumingon si Cheska habang hawak-hawak pa rin ang umiiyak na sanggol. Doon ay nakita niyang isang bagay na nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. Ang mga daliri ni Vixen na hawak pa rin niya, dahan-dahang gumalaw. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Cheska. Kasunod noon, ang mahabang pilik mata ng mafia boss ay nangatal. Bago dahan-dahang iminulat ang mga matang tila, kayang pumatay sa isang tingin lang. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng labis na pagkalito at pangungulila. Bahagyang gumagaragal ang lalamunan ni Vixen habang pilit na inaalis ang tubo sa kanyang bibig sa tulong ng nagmamadaling doktor. Ang kanyang unang tingin, hindi napunta sa mga makina, hindi sa mga doktor, kundi sa gilid kung nasaan ang pamilyar na boses na narinig niya sa kanyang panaginip. Cheska, nasaan ka? Vixen, nandito ako. Nandito kami. Umiiyak na sumubsob si Cheska sa gilid ng kama ng lalaki. Pilit na inilalapit ang kanilang bagong silang na anak sa mukha ng ama. Gising ka na. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Gising ka na. Tumingin si Vixen sa sanggol na umiiyak sa ibabaw ng dibdib ni Cheska. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas. Hinaplos ang maliit na pisngi ng bata bago tuluyang tumingin sa mga mata ni Cheska. Ang dating malupit at kinatatakutang pinuno ng Drago Syndicate ay tuluyang natunaw. May isang patak ng luhang lumabas sa dulo ng kanyang mga mata. Kamukha ko. Salamat dahil hindi mo ko iniwan, Cheska. Hindi kita iiwan, Vixen, dahil ikaw lang ang buhay namin. Sa loob ng silid na iyon, sa pagitan ng unang iyak ng sanggol at sa pagbabalik ng ulirat ng isang ama, ang madilim na mundo ng mafia ay tila naglaho, napalitan ng isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng sakripisyo at wagas na pagmamahal. 4 na oras ang mabilis na lumipas matapos ang panganganak ni Cheska. Sa loob ng mga oras na yon, ang silid ay naging abala ngunit tahimik. Inilipat si Cheska sa isang mas malinis at mas komportabling kama sa kabilang bahagi ng pribadong suite. Matapos siyang linisin, binihisan ng malinis na hospital gown at ayusin ng mga nurse, ang sanggol naman ay maingat na binalot sa isang malambot na asul na kumot. Mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang ina.
Sa kabilang kama naman, tinanggal na ang karamihan sa mga tubo ni Vixen. Nakaupo na ito ng bahagya, nakasandal sa mga unan habang ang mga doktor patuloy na nagmomonitor sa kanya. Bagamat nangihina pa ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata hindi umaalis sa kinaroroonan ni Cheska at ng kanilang anak. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Marco. Kasunod ang 4 na pinakamataas na kapitan sa mga tauhan ni Vixen. Ang mga lalaking ito na sanay pumatay, nakaranas ng iba't ibang sugat sa giyera at kilalang walang mga awa sa labas, ay sabay-sabay na natigilan nang makitang nakadilat ang mga mata ng kanilang pinuno. Boss, Gumaralgal ang boses ni Marco. Sa isang iglap, ang matitigas na mukha ng mga tauhan ni Vixen ay napalitan ng emosyon. Hindi nila napigilan ang pag-agos ng mga luha. Ang isa sa mga kapitan, napatakip pa ng muka habang humihikbi. Habang si Marco naman, mabilis na lumapit sa gilid ng kama ni Vixen. Puno ng emosyon habang nakaluhod ng bahagya. bumalik kayo boss. Akala namin tuluyan nyo na kaming iiwan. Umiiyak na wika ni Marco habang pinupunasan ng kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang barong na may lumanang mantsa. Tumingin si Vixen sa kanila, bahagyang tumango kahit may kaunting kirot pa sa kanyang leeg. Sino nagbigay sa inyo ng permiso na umiyak sa harap ko? Mukha kayong mga bata. Natawa ng bahagya ang mga tauhan sa kabila ng kanilang pag-iyak. Yun ang pamilyar na malamig at may otoridad na boses ng kanilang amo. Marco, Tawag ni Vixen. Nagbago ang tono ng boses. Naging seryoso at may diin. nasaan si Ethan Vance? Nasaan ang organisasyon niya habang natutulog ako? Bago pa man makasagot si Marco, napatingin din si Cheska sa kanila. Hawak ang kanyang natutulog na baby. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ang pangalang Ethan Vance ay nag-iwan ng malalim na trauma sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Marco. Tumayo ng tuwid at tumingin ng diretso sa mga mata ni Vixen pagkatapos ay kay Cheska. Wala na si Ethan Vance, boss. Patay na siya. Malumanay ngunit may mariing sagot ni Marco. O anong ibig mong sabihin? Nung gabing dinala ko ang hukbo sa bodega, matapos kayong isakay sa ambulansya kasama si Miss Cheska, nakita ko si Ethan na pilit na tumatakas sa likod ng compound. Paglilinaw ni Marco, ang kanyang mga kamauy muling umikom habang naaalala ang gabing yun. Nang makita ko ang dugong umaagos sa ulo ninyo at ang lagay ni Miss Cheska na buntis, hindi ko na napigilan ang sarili ko, boss. Sa matinding galit ko sa ginawa niya sa inyo at sa mag-ina niyo, binuhat ko siya. Hindi ko ginamitan ng baril. Binugbog ko siya gamit ang sarili kong mga kamay hanggang sa mabasag ang bungo niya at mawalan siya ng hininga. Personal ko siyang winakasan ng gabing yun. Nakahinga ng maluwag si Cheska nang marinig yun. Napakapit siya at niyakap ng mas mahigpit ang anak niya. Ang demonyong nagpahirap sa kanyang pamilya at nagtangkang pumatay sa kanyang sanggol, hinding-hindi na muling makakabalik pa. Tinitigan ni Vixen si Marco ng matagal. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang uri ng pagtanggap at paggalang sa katapatan ng kanyang kanang kamay. Mabuti ang ginawa mo, Marco. Ipinaghiganti mo ang pamilya ko habang wala ako. Tungkulin ko po yun, boss. At ngayon, ang buong samahan ng mga Vance ay tuluyan ng binuwag ng mga tauhan natin sa norte. Wala nang banta sa inyo ni Miss Cheska at sa bagong tagapagmana. Tumingin muli si Vixen kay Cheska na nakangiti na rin sa kanya mula sa kabilang kama. Sa pagkawala ni Ethan Vance, ang huling anino ng nakaraan, tuluyan ng napawi. Marco, iwan niyo na muna kami. Masusunod po, boss. Tumango si Marco at sinenyasan ng mga tauhan na lumabas na muna upang bigyan ng pribadong oras ang kanilang pinuno. Nang magsara ang pinto, pilit na ibinaba ni Vixen ang kanyang mga paa mula sa kama. Kahit may kaunting daing ng sakit, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kama ni Cheska. Naupo siya sa tabi nito, tsaka dahan-dahang inabot ang kanyang magkabilang braso upang yakapin si Cheska at ang kanilang mahimbing na natutulog na anak. Tapos na ang gera, Cheska. Ligtas na tayo. Ligtas na ang anak natin. Salamat, Vixen. Salamat dahil binuhat mo kami patungo sa bagong buhay na to. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang lumang mansyon sa gitna ng kagubatan na dati amoy pulbura at puno ng tensyon, tuluyan ang nagbago. Wala nang mabigat at madilim na atmosphere. Ang matataas na pader ng semento,
Binalot na ngayon ng mga gumagapang na halamang may makukulay na bulaklak at ang malawak na hardin punong-puno ng mga laruan ng bata. Avis, huwag kang tumakbo ng napakabilis. Malalaglag ka. Isang malakas at natatarantang boses ang umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Si Marco iyon, ang dating kinatatakutan at malupit na kanang kamay ng Drago Syndicate ay kasalukuyang nakayuko. Humihingal at may bitbit na isang maliit na plastik na espada at isang botelya ng gatas sa kanyang magkabilang kamay. May suot pa siyang kulay rosas na apron sa ibabaw ng kanyang mamahaling black suit. Ayaw, hahabulin ako ni Tito Marco. Ako ang bagong boss. Ang nakakahawang tawa ng isang 5 taong gulang na batang lalaki ang sumagot sa kanya. Si Avis Drake Drago, ang batang naging bunga ng isang malaking pagkakamali sa klinik, ay lumaking napakatikas, may makapal na itim na buhok at may matatalas na matang kuhang-kuha sa kanyang ama. Subalit sa kabila ng pagiging anak ng isang mafia boss, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng kanyang ina. Avis, pakinggan mo si Tito Marco mo. Uminom ka muna ng gatas. Natatawang saway ni Cheska habang pababa sa beranda. May bitbit na platito ng mga hiwang prutas. Mas lalong gumanda si Cheska sa paglipas ng mga taon. Baka sa kanyang muka, ang purong kapayapaan at kaligayahan. Malayo sa takot na nurse na kinidnap sa simbahan 5 taon nang nakararaan. Miss Cheska, ang hirap po talagang habulin ng batang to. Reklamo ni Marco habang nagpupunas ng pawis gamit ang panyo, ngunit may malawak na ngiti sa mga labi. Mas mabilis pa po siyang kumilos kaysa sa mga espiya ng mga Vans noon. Mana po talaga kay Boss Vixen. Narinig ko ang pangalan ko. Isang malalim at baritonong boses ang nagpatahimik sa lahat. Mula sa pintuan ng mansyon, dahan-dahang naglakad palapit si Vixen. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt at itim na slacks. Ang mga galos sa kanyang mukha mula sa mga lumang labanan ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng lamig. Puno na ito ng init. Papa! Sigaw ni Avis. Sabay takbo patungo kay Vixen at mabilis na yumakap sa binti ng kanyang ama. Binuhat ni Vixen ang bata gamit ang isang braso ng walang kahirap-hirap. Hinalikan niya ito sa pisngi bago tumingin kay Marco na tuwid ang tayo ngayon. Marco, bakit hindi pa nauubos ang gatas ng anak ko? Boss, ayaw niya po kasing huminto sa pagtakbo eh. Sabi niya siya raw po ang bagong pinuno ng organisasyon. Tama naman siya. Nakangiting wika ni Vixen, tsaka ibinaba ang bata. Sige na Avis, sumama ka na muna kay Tito Marco mo sa loob. May kakausapin lang si Papa. Opo, Papa. Mabilis na sumunod ang bata. Hinila ang kamay ni Marco patungo sa loob ng mansyon, habang si Marco naman ay masayang nagpapatianod sa hila ng maliit na tagapagmana. Nang maiwan silang dalawa sa hardin, lumapit si Vixen kay Cheska. Nang walang salita, ipinatong niya ang kanyang malalaking kamay sa baywang ng ina ng kanyang anak at dahan-dahan itong hinila palapit sa kanyang dibdib. Isang marahang halik ang iginawad niya sa mga labi ni Cheska. Isang halik na puno ng pasasalamat at walang katapusang pagmamahal. Masaya ka ba rito, Cheska? Higit pa sa masaya, Vixen. Sinong mag-aakala na ang lalaking kumidnap sa akin sa araw ng kasal ko ay siya palang magiging pinakamabuting asawa at ama sa buong mundo. Isang pagkakamali ang nagdala sa'yo sa akin, Cheska. Pero hindi ko pagsisisihan ang pagkakamaling yun. Dahil sa lahat ng dugong dumanak sa buhay ko, kayong dalawa ni Avis ang nag-iisang bagay na nagbigay sa akin ng rason para mabuhay ng payapa. Tumingin si Cheska sa loob ng bintana ng mansyon, kung nasaan naririnig ang tawanan ni na Avis at ni Marco na naglalaro. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa mga mata ng kanyang asawa. Ang giyera ay matagal nang tapos. Ang mga banta, tuluyan ng napawi. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, ang pamilyang Drago ay hindi na isang simbolo ng takot, kundi isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng wagas, tapat at masayang pagmamahal.